May kahangahangang pangyayari noong Oktubre, 24 nang matukoy ng sangkatauhan ang unang senyales sa radyo na naitala mula sa isang bisitang interstellar. Sa loob ng 47 taon, isa sa pinakadakilang misteryo ng astronomiya ay nag-iwan ng takot sa mga siyentipiko sa buong mundo. Ang kilalang wow signal, isang 72 segundong pagsabog ng mga alon sa radyo na tila nanggaling sa malalim na kalawakan noong 1977. Naglaho kaagad tulad ng pagdating nito, nag-iwan sa mga mananaliksik ng mas maraming tanong kaysa sagot. Ngayon, habang ang kometang tatlo, i-Atlas, ay tumatakbo sa ating solar system sa higit 60,000 milya bawat oras, ang mga radio telescope ay nakakuha ng isang bagay na walang kapantay. Hindi lamang ito mga ordinaryong alon sa radyo. Nanggagaling ang mga ito sa isang bagay na nabuo sa paligid ng ibang bituin. Naglakbay sa kawalan sa pagitan ng mga bituin sa loob ng milyon-milyong taon at dumating sa ating kosmikong kapitbahayan na may dalang mga lihim mula sa labas ng ating solar system. Ang pagtukoy ay kumakatawan sa isang mahalagang sandali sa astronomiya. Hindi pa kailanman nakatala tayo ng mga emisyon sa radyo mula sa anumang interstellar na bagay habang dumadaan ito sa ating solar system. Nang dumaan sa atin ang isa, Oumuamua, ang unang nakumpirmang interstellar na bisita noong 2017 na natili itong tahimik sa radyo. Nang sumunod ang dalawa, Borisov, noong 2019, wala kaming natukoy sa ating pinakasensitibong mga instrumentong kundi cosmic background noise lamang, ngunit naiiba ang tatlong i-Atlas. Habang lumalapit ito sa araw, nag-iinit at naglalabas ng sinaunang mga materyales na nagyelo sa loob ng mahabang panahon. Nagpapalabas ito ng mga senyales na muling isinusulat ang ating pag-unawa sa kung ano ang maaaring ipakita ng mga interstellar na bagay tungkol sa universo na lampas sa ating sariling star system. Nagsisimula ang kwento sa Meerkat Radio Telescope Array ng Timog Africa, 64 na precision dishes na gumagana ng perpektong magkasama upang tumingin sa pinakamalalim na bahagi ng kalawakan. Pagkatapos ng dalawang nabigong pagtatangka noong Setyembre, ang ikatlong observation window ay sa wakas ay nagbigay ng mga resultang nagpadala ng shockwaves sa pandaigdigang komunidad ng astronomiya. Ang timing ay hindi maaaring mas dramatiko pa. Ang tatlong i-Atlas ay kakatapos lamang lumabas mula sa likod ng araw. Pagkatapos ng pinakamalapit na paglapit nito, isang panahong tinatawag ng mga astronomo na perihelion, kung kailan ang mga kometa ay karaniwang nagiging pinakaaktibo habang ang solar radiation ay nag-vaporize ng kanilang sinaunang yelo. Ang ginagawang kahanga-hanga sa pagtuklas na ito ay hindi lamang ang detection mismo, kundi kung ano ang sinasabi sa atin ng mga senyales sa radyo tungkol sa pangunahing kalikasan ng mga interstellar na bagay. Ang mga senyales ay lumalabas sa dalawang tiyak na frequency, 1,600, 65 at 1,600, 67 MHz, na lumilikha ng tinatawag ng mga siyentipiko na absorption lines. Hindi ito mga random na radio bursts o technological transmissions. Ito ay mga fingerprints ng hydroxyl radicals, mga molekulang nabuo kapag ang ultraviolet radiation mula sa ating araw ay pumipira sa water vapor na tumatagal mula sa ibabaw ng kometa. Bawat water molecule na lumilipat mula sa yelo tungo sa gas ay naghahati sa isang hydroxyl radical at isang hydrogen atom na lumilikha ng isang kemikal na palatandaan na maaaring matukoy ng mga radio telescope sa malalayong distansya. Ang physics sa likod ng prosesong ito ay nagpapakita ng kahangahangang paglalakbay na ginawa ng tatlong i-Atlas upang maabot ang ating solar system. Sa loob ng milyon-milyong o posibleng bilyon-bilyong taon, ang bagay na ito ay nagdrift sa malamig na kawalan sa pagitan ng mga bituin. Ang ibabaw nito ay nagyelo sa mga temperatura na lumalapit sa absolute zero. Ang water ice, ammonia, at iba pang volatile compounds na bumubuo sa estruktura nito
ay nanatiling nakalak sa solid form, na preserba tulad ng isang time capsule mula sa ibang stellar system. Ngunit habang pumasok ang tatlong I-Atlas sa ating solar neighborhood at nagsimulang lumapit sa araw, nagbago ang lahat. Nagsimulang painitin ng solar radiation ang ibabaw ng kometa na nag-trigger ng isang prosesong tinatawag na sublimation kung saan ang yelo ay direktang nagiging gas. Nang hindi unang natutunaw, lumilikha ito ng kahangahangang koma at buntot na ginagawang nakikita ang mga kometa mula sa daigdig. Ngunit naglalabas din ito ng mga molekula na nagyelo mula pa noong hindi pa umiiral ang ating solar system. Kapag ang ultraviolet light ng ating araw ay tumama sa mga bagong pinalaya na water molecules, pinipilas nito ang mga ito sa molecular level na lumilikha ng mga hydroxyl radicals na natukoy ng MeerKAT bilang radioabsorption signatures. Ang teknikal na katumpakan na kinakailangan para sa detection na ito ay nagtutulak sa mga hangganan ng modernong astronomiya. Ang tatlong I-Atlas ay naglalakbay sa halos 100,000 kilometro bawat oras nang ang mga senyales ay naitala, na lumilikha ng malaking Doppler shift effects na kailangang maingat na kalkulahin at bayaran. Ang posisyon ng kometa, 3.76 na degrees lamang ang layo mula sa araw ayon sa nakikita mula sa daigdig. Nangangahulugan na ang radio telescope ay kinailangang tumingin sa matinding solar radio emissions upang ihiwalay ang mas mahina na mga senyales mula sa interstellar na bisita, Dr. Sarah Chen, punong mananaliksik sa koponan ng MeerKAT observation. Inilalarawan ang hamon bilang pagsubok na marinig ang isang bulong sa gitna ng bagyo. Ang radio output ng araw ay lubusang lumampas sa karamihan ng mga frequency na lumilikha ng isang pader ng ingay na nagtakip sa mas mahinang mga senyales mula sa malapit na mga bagay. Lamang sa pamamagitan ng pagtuon sa tumpak na mga frequency, kung saan ang mga hydroxyl radicals ay sumusipsip ng mga radio waves, ay nakahiwalay ng koponan ang signature ng kometa mula sa solar background. Ang resultang data ay nagpakita ng makitid, ngunit malinaw na tinukoy na absorption features na may Doppler velocity shifts na negative 15 punto, 5 at negative 15 punto, 6 na 5 kilometro bawat segundo, mga sukat na perpektong tumutugma sa hinulaang paggalaw ng kometa sa kalawakan. Ang mga sukat ng bilis na ito ay nagbubunyag ng mahalagang mga detalye tungkol sa pisikal na mga katangian ng kometa. Ang mga hydroxyl molecules na tumatagal mula sa ibabaw ng tatlong I-Atlas ay gumagalaw sa thermal speeds na tugma sa temperatura na humigit kumulang 230 degrees Kelvin o humigit kumulang negative 43 degrees Celsius. Ang temperature profile na ito ay nagsasabi sa atin kung paano eksakto tumutugon ang kometa sa solar heating at nagbibigay ng mga insight sa komposisyon at estruktura ng mga materyales na nabuo sa paligid ng mga malayong bituin. Ngunit ang pinaka-nakakaintriga na aspeto ng pagtuklas na ito ay hindi ang mga radio signals mismo. Ito ay ang potensyal na koneksyon sa isa sa pinakakilalang hindi nalutas na misteryo ng astronomiya kinalkula ng Harvard astrophysicist na si Dr. Avilub na ang trajectory ng tatlong I-Atlas ay inilalagay ito ng kahangahangang malapit sa sky position kung saan natukoy ang wow signal 47 taon na ang nakalipas. Ang posibilidad na mangyari ang alignment na ito sa pamamagitan lamang ng pagkakataon ay humigit kumulang 0.6%, isang statistically significant na pagkakataon na nag-udyok ng matinding debate sa loob ng scientific community. Ang wow signal ay nananatiling isa sa pinaka-nakakumbinsi na mga ebidensya para sa posibleng extraterrestrial intelligence. Natukoy ng Big Ear Radio Telescope ng Ohio State University noong Agosto 15, 1977. Ang senyales ay tumagal ng eksaktong 72 segundo at lumabas sa 1,420.456 MHz. Ang tumpak na frequency
kung saan ang mga hydrogen atoms ay natural na naglalabas ng mga radio waves. Ang frequency na ito, kilala bilang hydrogen line, ay itinuturing na pinakamalamang na pagpipilian para sa interstellar communication dahil ang hydrogen ay ang pinakamasaganang elemento sa universo. Ang anumang teknolohiyang advanced na sibilisasyon ay makakaalam na ang iba pang mga sibilisasyon ay makikinig sa frequency na ito. Ang intensity at narrow bandwidth ng senyales ay ginawa itong hindi tulad ng anumang natural na astronomical phenomenon na kilala noon. Ang natural na radio sources tulad ng pulsars, quasars at solar flares ay gumagawa ng broadband emissions sa malawak na frequency ranges. Ngunit ang WOW signal ay lumitaw bilang isang matalim, matinding spike sa isang tiyak na frequency. Eksaktong kung ano ang inaasahan ng mga siyentipiko mula sa isang artificial transmission. Ang astronomo na si Jerry Eman na natuklasan ang senyales habang sinusuri ang mga computer printouts ay labis na namangha na bilog niya ang data sequence at sumulat ng WOW sa margin na nagbigay sa senyales ng kilalang pangalan nito. Sa loob ng mga dekada, hinanap ng mga mananaliksik ang pinagmulan ng senyales ng walang tagumpay. Ang mga follow-up observations ng parehong rehiyon ng langit ay walang natagpuan. Walang kilalang celestial object sa direksyong iyon na maaaring ipaliwanag ang mga katangian ng senyales. Iba't ibang natural na paliwanag ay iminungkahi mula sa pag-reflect ng mga senyales sa space debris hanggang sa kakaibang pag-uugali mula sa mga kilalang astronomical objects, ngunit wala ni isa ang lubos na nagpapaliwanag sa natatanging mga katangian ng senyales. Ang misteryo ay lumalalim lamang sa paglipas ng panahon na ginagawa itong isa sa pinakapinag-aralan at pinagdebatehan na mga kaganapan sa kasaysayan ng radio astronomy. Ngayon, sa tatlong eye atlas na nagpapalabas ng mga radio signals mula sa halos parehong sky position, ang mga siyentipiko ay nahaharap sa isang walang kapantay na pagkakataon upang subukan kung maaaring may anumang koneksyon sa pagitan ng dalawang fenomena na ito. Ang mga radio emissions ng interstellar comet ay malinaw na natural, na nilikha ng mga well-understood na pisikal na proseso, habang ang solar radiation ay nakikipag-ugnayan sa sinaunang yelo. Ngunit ang timing at lokasyon ay nagtataas ng mga tanong na nangangailangan ng maingat na pagsisiyasat. Maaari kayang may mga hindi kilalang natural na proseso na maaaring magpaliwanag sa parehong kasalukuyang mga senyales at sa 1977 detection? O ito ba ay simpleng isang kahangahangang cosmic coincidence? Ang di masama may mga implikasyon ay lumalampas pa sa solong bagay na ito. Ang tatlong eye atlas ay kumakatawan sa ating unang pagkakataon na pag-aralan ang mga radio emissions mula sa interstellar material sa real time, na nagbibigay ng mga insight sa kung paano kumikilos ang mga bagay mula sa iba pang star systems habang nakakatagpo nila ang radiation ng ating araw. Ang detection ay nagbubukas ng ganap na mga bagong frontier para sa pag-unawa sa kung ano ang nakalatag lampas sa ating cosmic neighborhood. Bawat molekula na tumatagal mula sa tatlong Ars Atlas ay may dalang impormasyon na naka-encode sa atomic level tungkol sa mga kondisyon sa paligid ng parent star system nito. Ang ratio ng iba't ibang isotopes, ang presensya ng mga komplikadong organic compounds, at ang pag-uugali ng mga volatile sa ilalim ng solar heating ay lahat ay nagbibigay ng mga clue tungkol sa mga proseso ng planetary formation na naganap bilyon-bilyong taon na ang nakalipas sa isang ganap na ibang stellar environment. Ang ginagawang kahit mas kahanga-hanga pa ang pagtuklas na ito ay ang lubos na imposibilidad ng pagkuha ng mga senyales na ito. Ang window para sa detection ay hindi kapani-paniwalang makitid. Masyadong maaga at ang yelo ng kometa ay mananatiling nagyelong solid na hindi naglalabas ng mga nakikitang molekula. Masyadong huli at ang overwhelming radio emissions ng araw ay lubos na nagtakip na sa anumang mga senyales mula sa mabilis na gumagalaw na bagay
Ang koponan ng meerkat ay kinailangang i-time ang kanilang mga observation na may surgical precision na isinasaalang-alang ang orbital mechanics ng kometa, solar activity levels, at ang mga komplikadong interference patterns na nilikha ng ating sariling bituin na radio output. Ang mga teknikal na hamon ay hindi nagtapos sa timing. Ang radio astronomy ay nangangailangan ng pambihirang sensitivity upang matukoy ang mahina na mga senyales sa malawak na mga distansya. Ang mga hydroxyl absorption lines mula sa tatlong E-Atlas ay nakabaon sa ilalim ng mga layer ng cosmic background radiation, terrestrial interference, at ang patuloy na ingay ng teknolohiya ng tao. Ang modernong sibilisasyon ay pumupuno sa radio spectrum ng lahat, mula sa mga cellphone signals hanggang sa microwave ovens, na lumilikha ng isang ingay na kailangang maingat na i-filter out ng mga astronomo upang ihiwalay ang mga tunay na cosmic phenomena. Ang koponan ni Dr. Chen ay gumugol ng mga buwan sa pagbuo ng mga specialized algorithms upang ihiwalay ang signature ng kometa mula sa electromagnetic noise na ito. Kailangan nilang isaalang-alang ang pag-ikot ng daigdig, atmospheric effects na nagbabaluktot ng mga radio waves, at kahit ang gravitational influence ng mga malapit na planeta sa pointing accuracy ng telescope. Ang huling detection ay nangangailangan ng sophisticated computer processing na nag-analyze ng milyon-milyong data points upang makuha ang malinaw na absorption features na nagpatunay na ang tatlong I-Atlas ay aktibong naglalabas ng water vapor sa kalawakan. Ang mga hydroxyl radicals mismo ay nagsasabi ng isang kagiliw-giliw na kwento tungkol sa panloob na estruktura ng kometa. Hindi tulad ng mga bagay na ipinanganak sa ating solar system. Ang tatlong I-Atlas ay nabuo sa ilalim ng ganap na ibang mga kondisyon sa paligid ng isang dayuhang bituin of mga temperatura, presyon at kemikal na mga kapaligiran na humubog sa komposisyon nito ay hindi tulad ng anumang nakikita natin sa mga kometa mula sa Oort cloud o Kuiper belt. Habang ang mga sinaunang materyales na ito ay nagsusublimate at nakikipag-ugnayan sa radiation ng ating araw, nagbibigay sila ng ating unang direktang mga sample ng matter mula sa labas ng ating stellar neighborhood. Ang spectroscopic analysis ng mga radio signals ay nagbubunyag ng isotopic ratios na naiiba ng banayad, ngunit masusukat mula sa solar system norms. Ang deuterium to hydrogen ratio sa tumatagal na water vapor ay nagmumungkahi na ang kometa ay nabuo sa isang rehiyon na may ibang stellar metallicity kaysa sa sariling birth environment ng ating araw. Ang mga maliit na pagkakaiba-iba sa atomic composition ay kumikilos tulad ng mga fingerprints na potensyal na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na masubaybayan ang tatlong I-Atlas pabalik sa stellar origin point nito, saan man sa pagitan ng daan-daang bilyong bituin sa ating galaxy. Ang pagtuklas ay nag-trigger ng pandaigdigang mobilization ng mga radio telescopes, habang ang mga astronomo ay nagmamadaling mangalap ng karagdagang data bago ang tatlong I-Atlas ay lumayo ng masyadong malayo mula sa araw upang manatiling nakikita. Ang mga pasilidad mula sa Parkes Observatory ng Australia hanggang sa replacement ng Arecibo sa Puerto Rico ay nag-coordinate ng mga observation upang lumikha ng isang komprehensibong larawan ng radio behavior ng kometa. Bawat telescope ay nag-aambag ng natatanging mga kakayahan mula sa high-frequency resolution hanggang sa sensitivity sa iba't ibang wavelengths na bumubuo ng multidimensional na portrait kung paano tumutugon ang interstellar material sa solar heating. Ngunit marahil ang pinakanakakaintriga na aspeto ng detection na ito ay nagsasangkot ng kung ano ang maaari nitong sabihin sa atin tungkol sa pagkalat ng tubig sa buong galaxy. Kung ang mga interstellar objects ay regular na nagdadala ng malaking ice deposits mula sa kanilang home systems, nagmumungkahi ito na ang tubig ay maaaring mas karaniwan pa sa mga planetary formation zones kaysa sa dating inisip. Ang mga implikasyon para sa astrobiology ay kahanga-hanga.
Bawat star system na may kakayahang maglabas ng mga mayelong kometa tulad ng tatlong EI Atlas ay maaari ding maglaman ng mga pangunahing sangkap na kinakailangan para sa buhay ayon sa ating pagkakaunawa. Ang koneksyon sa WOW signal ay nagdaragdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa kahangahangang kwentong ito. Ang statistical analysis ni Dr. Loeb ay nagpapakita na ang posibilidad ng random alignment ay sapat na mababa upang makatwiran ang seryosong pang-agham na pagsisiyasat. Habang ang kasalukuyang radio emissions mula sa tatlong IME Atlas ay malinaw na natural, ang correlation ay nagtataas ng mga tanong tungkol sa kung maaaring ang mga katulad na natural na proseso ay nakaambag sa 1,977 detection. Maaari kayang may mga hindi natuklasang mekanismo kung saan ang mga interstellar objects ay gumagawa ng mas matinding radio bursts sa ilalim ng tiyak na mga kondisyon. Ang ilang mga mananaliksik ay nagmumungkahi na ang tatlong IME Atlas ay maaaring dumaan na sa ating solar system dati na sumusunod sa isang lubhang elliptical orbit na nagdadala dito pabalik tuwing ilang libong taon. Kung totoo, ang bagay ay maaaring mas malapit pa sa daigdig noong 1977 na potensyal na gumagawa ng mas malakas na radio emissions na maaaring ipaliwanag ang intensity ng WOW signal gayunpaman. Ang mga orbital calculations ay nagmumungkahi na ang senaryo na ito ay lubhang hindi malamang dahil sa kasalukuyang trajectory at velocity profile ng kometa. Ang mga alternatibong paliwanag ay nakatuon sa posibilidad na ang tatlong ICE Atlas ay bahagi ng isang mas malaking stream ng interstellar debris, posibleng mga fragment mula sa isang nasira na kometa o asteroid na naputol habang naglalakbay sa pagitan ng mga bituin. Kung maraming mga bagay ang sumunod sa mga katulad na landas sa ating solar system, ang isa ay maaaring gumawa ng 1,977 signal, habang ang tatlong ICE Atlas ay kumakatawan sa isang mas huling pagdating mula sa parehong source region. Ang hypothesis na ito ay maaaring subukan sa pamamagitan ng paghahanap ng mga karagdagang interstellar visitors na may katulad na orbital characteristics at radio emission properties. Ang scientific community ay nananatiling nahahati sa kahalagahan ng positional correlation. Ang mga skeptics ay nagtaltalo na sa libu-libong astronomical radio sources na natukoy sa mga dekada. Ang ilang coincidental alignments ay statistically inevitable. Itinuro nila na ang mga hindi pangkaraniwang claim ay nangangailangan ng hindi pangkaraniwang ebidensya at ang natural na radio emissions mula sa isang kilalang kometa, bagamat kahanga-hanga, ay nasa loob pa rin ng naiintindihang astrophysical processes. Gayunpaman, ang mga taga-suporta ng mas malalim na pagsisiyasat ay binibigyang diin na ang kombinasyon ng mga salik, ang tumpak na frequency match sa hydroxyl absorption lines, ang interstellar origin at ang sky position alignment ay lumilikha ng isang pattern na masyadong tiyak upang baliwalain ng walang masusing pagsusuri. Itinataguyod nila ang patuloy na pagsubaybay sa tatlong IME Atlas at sistematikong paghahanap para sa mga katulad na bagay na maaaring makatulong na maitatag kung ang ito ay kumakatawan sa isang nag-iisa na insidente o bahagi ng isang mas malawak na fenomena. Habang ang tatlong IME Atlas ay nagpapatuloy sa paglalakbay nito sa loob ng inner solar system, bawat bagong observation ay nagdaragdag ng mga piraso sa cosmic puzzle na ito. Ang mga radio signals ay nagbibigay ng ating unang direktang sulyap sa komposisyon at pag-uugali ng tunay na dayuhang matter, mga materyales na nag-condense mula sa gas at alikabok sa paligid ng isang malayong bituin at sa hindi malamang na paraan ay nakahanap ng daan sa ating pintuan. Kung may koneksyon man o wala sa kilalang WOW signal, ang detection na ito ay nagmamarka ng isang bagong kabanata sa ating pag-unawa sa galaxy lampas sa ating solar system. Ang mga radio signals mula sa tatlong IME Atlas ay kumakatawan sa higit pa sa isa lamang astronomical discovery.
Sila ay ating unang direktang pag-uusap sa material mula sa ibang star system. Isang cosmic dialogue na nakasulat sa mga frequency na nagsasabi ng kwento ng mga water molecules na bilyon-bilyong taon sa paggawa. Ang mga hydroxyl absorption lines na natukoy ng meerkat ay hindi lamang mga data points sa isang spectrum. Sila ay ang mga tinig ng sinaunang yelo na gumiging sa ilalim ng haplos ng ating araw, na naglalabas ng mga lihim na napreserba mula pa noong wala pang daigdig. Kung ang alignment sa lokasyon ng wow signal ay mapapatunayang malalim na koneksyon o kahanga-hangang pagkakataon, ang isang katotohanan ay nananatiling hindi mapagkakaila. Nabubuhay tayo sa isang universo kung saan ang mga interstellar visitors ay regular na dumadaan sa ating cosmic neighborhood na may dala sa kanila ang mga chemical na fingerprints ng mga malayong mundo. Bawat detection ay nagtutulak sa atin na mas malapit sa pag-unawa, hindi lamang kung saan tayo nanggaling, kundi kung gaano karaniwan ang mga sangkap para sa buhay sa gitna ng mga bituin. Habang ang tatlong I-Atlas ay kumukupas sa outer solar system at sa kalaunan ay babalik sa interstellar space, nag-iiwan ito ng isang bagay na napakahahalagahan, patunay na ang galaxy ay mas konektado kaysa sa kailanman nating inakala. Sa susunod na pagkakataon na tumingin ka sa langit sa gabi, tandaan na saan man sa gitna ng mga puntong ilaw na iyon, ang ibang star system ay naglulunsad ng sariling cosmic messenger sa kawalan. At marahil, kung maingat nating makinig, handa tayong tatanggapin kung kailan darating ang susunod na may sariling kwentong sasabihin.